Ito yung pagkakaiba ko. Ang hydroponic ko, hindi tayo gumagamit dito ng lupa. Ang ginagamit natin dito, tubig. At saka, pero gumagamit dito tayo ng tubig. Kukuki, yung ano lang yun. At saka, pwede rin po yung volcanic pimples. Yung ginagamit natin dito. Pero una po, ano yung hydroponic? Ito po ay isang mga alternatibong agrikultura upang patugunan ang pangangailangan ng pagkain. Ang hydroponic ay isang alternatibong pamamaraan ng paghahalaman na gumagamit ng tubig sa halip na lupa. Diba sa ang taging positioned na ay wala po kaming area. Ito po ay pasok-pasok. Maliit lang na area po tayo magtayo ng hydroponic. Tulad po ng rooftop ng ECU, may hydroponic po tayo doon na inaalagaan ang aming departamento po. Yung example na po na yan, ano yun? Gamit po dito sa hydroponic, yung kapihan natin, bubutasan lang natin po yun, paikot sa ilalim. Ang gagamitin natin dito po, pinakalupa natin dito, instead na lupa, ang gagamitin natin dito, yung ano ng punot, yun natin pinakalupa dito. Pwede rin ho yung iipitin lang natin si dito. Isang pirasong dito, itatalit natin sa styrofoam. Saka ilalagay natin sa PVC. Yung PVC na yan po, ginagamitan yan ng kuryente para umakyat si tubig, i-distribute sa mga PVC na yan. May kasama din po siya na stop solution na magsisilbing fertilizer. Yun po yung pagkakaiba dyan. Pero, 24/7, yan nakakailangan ng kuryente at saka tubig. Pero meron naman kami papakita mamaya na ibang example na mas ma-afford na. Next please. Pahalagaan ng hydroponic na po. Ito ay magpahintulot sa mga halaman na tumutubo sa mga lugar kung saan ang pagtatanim ay tilang imposible. Gaya po rin sinabi namin kanina po, na unang tingin nyo ay hindi yan tutubo dahil wala naman lupa eh. Yun ang unang tingin nyo po. Sa hydroponic po, imposible. Basta meron tayo kuryente, meron tayo tubig, at saka meron tayong pagtataniman po. Puro siya mabibili na pinagkakabitin dito. Next. Ito po yung oray na pwede nyo magpilihan sa pag-hydroponic po. Yung kanina po, yung tawag doon sa may PVC, ang tawag po dyan is hydroponic garden NFT. Ginagamitan po yan ng malaking PVC. Meron naman po na yung malapad. Yung sabi na inano ko yung una kanina, yun po yun. Yung paano po yan kasi sa ginagamitan mo siya na sa breezable para makakyat yung tubig na kasama po yung nutrient doon. Pero po, sisiguraduhin po natin dito, ang gagamitin natin na lettuce na pantanim is yung roots niya makaka-touch na doon sa PVC na madadaanan ng tubig na may kasamang nutrients. Next po. Ito yung pangalawa na pwede natin pagpilian. Kanina, medyo mahal. Sasabihin nyo, ay mabigat yun. Malaking gastos yun. Pero ito sa pangalawa po, Tuna Max. Hindi tayo dito gagamit ng kuryente. Gagamit tayo ng tubig, pero yung tubig na ilalagay natin dyan, hanggat ma-harvest na siya. Pero may stop solution pa rin po dyan. Ang tawag naman dyan, deep water culture system, hydroponic garden. Wala ho siyang submersible pump. Tapos di rin tayo gumagamit ng kuryente dyan. Pero mayroon pa rin tayo stop solution na magiging fertilizer ng ating halaman. Ang kagandahan po dyan, available po siya sa mga sa mga Shopee, yung Tuna Max na yan. Hindi naman siya kamahalan. Mas magandang option din po siya. Ang ginagamit natin dyan is yung sa kape pa rin, bubutasan nyo yung styro cup, lalagyan nyo ng coco peat or bato, iipitin nyo isang punong lettuce na makakasaya yung roots sa tubig. Tapos yung ginagamit siya na pangputas ay sa Tuna Box, sa takip, kasi mapipili natin yan, wala pang butas.
Ang ginagamit namin dyan, yung sa sardinas. Diba? Bubuksan yung sardinas, yung pinakataas ng sardinas, yun yung aming ginagamit ng pambutas sa styrocup. Pareho lang yung pagtanim nun. Ang wala lang dito is hindi tayo gagamit ng kuryente. At saka yung tubig dito, hindi siya continuous. Kung sabihin natin na 3 liters, yung tubig nilagay natin for example po, yun na po yung tubig natin hanggang siya mahargas. Yun ang kaibahan yung kanina at saka itong pangalawang isa. Next po. Ito po yung pangatlo. Di po ba mahilig tayo uminom ng soda? Pasok po itong weight system. Ang gamit dito, bote ng soft drinks, shoeless, yung parang, ano lang, shampoo. Tapos, yung bato. Yun yung gamit natin dyan, yung styrocup. Yung pinaka-styrocup dito po is yung soft drinks. Hahatiin mo siya, ibabalik-balik mo, tapos yung ilalim, hindi mo siya bubutasan. Yung partikulo lang daw ang bubutasan nyo. Tapos babalik-balik nyo, tapos sa ilalim mo, meron ka stock solution. Pareho pa siya, pero nakakamura siya, madali, bilhin. Saka hindi masyado mahal. Pareho pa rin yung proseso dyan. Si lettuce, yung basta mahaba yung root siya, makakatas sa dulo. Yung pareho pa rin yung proseso. Next. Ito na po tayo sa una, kanina, lahat. Container, community, hydroponic. Nandito naman tayo sa kalima. Ano po yung aquaponic? Ang aquaponic po ay dalawa po ang inalagaan natin dito. Meron tayong isda, at saka meron tayong halaman. Ang isda na alagaan natin dito, yung tilapia, hito. Kasi malakas sila magpupo. Kasi po, yung pupo nila po dito, yun ang magiging fertilizer nila. Fertilizer naman ng lettuce. Meron pa rin po, ginagamitan pa rin ng submersible pump, i-distribute si pupo ng isda doon sa halaman. Yun naman po ang pagkakaiba ng hydroponic kanina. Ang hydroponic kanina po, ang gamit niya is stock solution. Dito naman po sa aquaponic, si isda ang magbibigay naman ng nutrient doon sa ating halaman. Pareho pa rin yung proseso at ginagamit namin dito, bunot, yung kanina, sinasabi ko bunot, pwede rin gamitan na bato or wood. Styrocup pa rin ang gamit namin dito, pero meron siyang PVC. Meron naman siya dalawang submersible, kakayat ang tubig at saka additional na oxygen para sa isda. Yun naman ang pagkakaiba. Ang halaman na pwede natin dito itanim, lettuce, yung high value crops, chai, mustasa, at kung ano man po yung gusto nyo itanim, basta mga pagbababaw lang po. Kasi PVC lang po yan. Kasi ang isang ganyan po, 10 by 10, pag gina-harvest nyo po, meron kayo 1.5 kilos sa 100 na baso, depende po sa laki. Dapat po ang isda na aalagaan nyo po doon ay siguraduhin nyo po nakakakain para marami ang pupo na maibibigay sa ating halaman. Kasi si halaman, pag nabigay sa kanya yung pupo ng isda, pagpalit ng ating tubig is malinis na siya. Na filter nating halaman na yun na naging fertilizer niya po. Next. Okay po, pabalik ko na po kay Marisol.